Paano nalaman ng Amerika na mabilis lumago ang ekonomiya ng Pilipinas? Yan ang ating malalaman dito sa ating reaksyon. Kaya huwag kayong lilipat ng channel. Comment down below kayo, like at subscribe dahil malalaman natin sabay-sabay kung ano nga ba, kung bakit mabilis umangat ang ekonomiya ng Pilipinas. May isang balitang hindi masyadong ibinabalita sa ating bansa dahil ayon sa ulat, may napansin ang United Nations sa Pilipinas na hindi kayang itago ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano nga ba ito? Ating pag-usapan, mga kaibigan. Alam mo ba na kahit maliit lamang ang Pilipinas sa mapa, tila may isang bagay na hindi kayang liwalain ng United Nations. Ngunit ano nga ba ito na parang isang sikreto na unti-unting nalalaman ng mundo? Panoorin mo ito hanggang dulo mga kaibigan at malalaman mo ang nakakagulat na sagot. Ang Pilipinas ay isa sa pinakamagandang growth performers sa Silangang Asya. Ito ang salitang nagmula mismo sa United Nations. Ngunit ano ang ibig sabihin nito sa gitna ng mga hamon sa ekonomiya? Tila natuklasan ng United Nations ang isang aspeto ng ating bansa na maaaring hindi pa napapansin ng marami. Ngunit paano ito nangyari? Hindi kayang itago. Sa pinakauling ulat ng World Economic Situations and Prospects, sinabi ng United Nations na ang ekonomiya ng Pilipinas ay naasahang lalago ng 6.1% sa 2025 at 6.2% sa 2026. Ngunit bakit ito mahalaga? Dahil kahit ang mga bansang mas malaki at mas mayaman ay hindi makamit ang ganitong bilis ng paglago. Ang Pilipinas ay nasa ikalawang pwesto sa buong rehiyon sa bilis ng paglago, kasunod lamang ng Vietnam. Pero hindi lang ito basta numero. Ang paglago ay sinusuportahan ng malakas na domestic demand. Kailan lang nung sa isang vlog ko, pang-apat yata o pang-5 ang Pilipinas, no? Ngayon, pangalawa na. Aba, sabi ko nga, baka magna-number 1 ito, no? Sa pagtaas bigla ng ating Demand, ekonomiya. patuloy na pampublikong pamumuhunan at ang mga reformang ipinapatupad sa nakaraang mga taon. Ibig sabihin, ang bawat Pilipinong bumibili ng pagkain, nag-aayos ng bahay o naglalakbay ay direktang nakakatulong upang umangat ang ekonomiya. At higit sa lahat, dahil ito sa pagpapala ng ating Pangulong Diyos kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., binibigyan siya ng ating Pangulong Diyos ng karunungan at Ito, kwento ko lang sa inyo Sa totoo lang, hindi ko talaga binoto to si President Bongbong Marcos. Pero dahil siya na nga ang presidente natin ngayon, sumusunod lang ako talaga sa mga patakaran at mga batas na ginagawa niya. Dahil sa nakikita ko din naman na tulong naman at gumaganda naman din ang ekonomiya ng Pilipinas. Pero sa totoo lang, be honest talaga, hindi ko talaga siya binoto, no. Sila ni dalawa sila ni Sarah, hindi ko talaga sila binoto, no. Iba yung binoto ko. At ako, nagpapasalamat lang ako na talagang kahit paano, no, ganito ang sitwasyon ngayon ng Pilipinas, no. Hindi ganun ka grabe ang mga pangyayari, pero umangat palalo at mas dumami pa ang mga dayuhan na pumupunta sa ating bansa dahil nag-i-invest at nagta-travel dito sa Pilipinas. Yun talaga napansin ko sa mga vlog ko, no, kasi ang nakikita ko sa ating presidente na malapit siya sa Diyos. Yun ang pinagkaiba, no. Yun ang pinakamaganda sa lahat, na may takot sa Diyos ang ating presidente. Kaya minsan napapaisip din ako na nagagawa niya ang lahat at lumalapit sa kanya lahat ng mga investor, ng mga dayuhan, dahil na rin siguro sa kanyang attitude, no, na malapit sa Diyos at takot siyang gumawa ng mga maling hakbang para sa Pilipinas. Gusto niyang umunlad. Yun siguro yung plano talaga niya. at katalinuhan upang maipatupad ang mga tamang desisyon para sa bansa. Hindi ba't kamangha-mangha kung paano ginagabayan ng ating Panginoong Diyos ang ating lider sa mga hakbang na ito? Pero hindi lang tayo hanggang doon. Sa kabila ng magandang balita, nagbabala ang United Nations sa mga posibleng hamon. Ang pagbabago ng klima at natural na kalamidad ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa ekonomiya. Bukod pa rito, ang lumalalang tensyon sa pandaigdigang kalakalan ay posibleng makasama sa ating performance. Ngunit bakit tila hindi natin alintana ang mga ito? Dahil ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay patuloy na ginagawa ang tamang hakbang, katulad ng pagpapababa ng interest rates upang suportahan ang lokal na ekonomiya. Bukod dito, naniniwala ang maraming Pilipino na ang direksyong tinatak ng pamahalaan ay bunga ng gabay mula sa ating Panginoong Diyos. Bilang pagkilala sa ating pagsusumikap, tinukoy rin ng United Nations ang ilang mahalagang dahilan kung bakit tayo kapansin-pansin. Una, matatag na remittance.
ang ating mga OFW ay patuloy na nagpapadala ng bilyon-bilyong dolyar na nagiging tulay upang mas umunlad ang mga pamilya sa bansa. Pangalawa, pag-usbong ng AI-related products. Habang ang mundo ay papunta sa makabagong teknolohiya, nakikisabay ang Pilipinas sa pag-export ng mga produktong kaugnay ng artificial intelligence. At pangatlo, pagtaas ng turismo. Dumarami ang mga dayuhan na bumibisita sa ating mga gandang tanawin na nagbibigay ng karagdagang kita sa mga lokal na negosyo at kaya nagpupugay ang United Nations. Sa huli, hindi lamang ekonomiya ang pinag-uusapan dito, kundi ang kakayahan ng bawat Pilipino na Ito yung aking komento dito bilang tao, no? Hindi naman tayo perpekto. Lahat tayo ay nagkakamali at pwede nating ituwid 'yan. Pwede tayong magkasala at pwede rin tayong rumispeto sa tao at pwede rin nating patawarin ang sino man ang mga nagkakasala. Kasi nga, yun talaga ang gusto ng Panginoon na tayo ay magiging mabuting tao, no? At ayaw ng Diyos na ilagay tayo sa ang Pilipinas sa hindi magandang kalagayan. Kaya tayo ay pinapatnubayan talaga ng Diyos. At sa hanggang ngayon ay talagang bilib na bilib ang mga foreigners at mga ibang bansa sa atin dahil na nga, tingnan nyo naman, biglang angat ang ekonomiya ng Pilipinas at hindi ka makakaramdam na sabihin natin na hirap ang mga tao. Hindi mo mararamdaman, no? Kasi nagtatrabaho na ngayon ng mga tao at kumikita at makakabili na ng mga pagkain. Kasi meron na rin mga bigas ngayon na bumaba kahit paano, di ba? Hindi na masyado sa ako nararamdaman ko medyo gumanda na ang mga pamumuhay ng mga tao. Nakakabili na ng mga pagkain, tawag dito, nakakabayad na rin ng mga utang. Napapansin ko rin 'yan ano. At medyo open tayo sa mga bagay na dapat nating gawin. 'Yun ang pinakamaganda sa lahat at walang may mga hadlang, no, sa ating mga ginagawa. Kumbaga, tayo ay gustong umasenso ng mga tao sa Pilipinas na pwede nating gawin ang dapat na nararapat talaga sa kagustuhan ng Panginoon na bigyan tayo ng masiglang pamumuhay sa Pilipinas. na magbago, bumangon at magtagumpay. Kaya naman ang tanong, ano ang kaya nating gawin sa susunod na 5 taon upang mas mapabilis pa ang ating pag-unlad? Baka hindi natin namamalayan, pero ang bawat hakbang na ginagawa natin ngayon ay isang patunay na kaya natin maging inspirasyon sa mundo. Sa tulong ng ating Panginoon Diyos, hindi kailangang malaki ang bansa upang maging dakila. Kailangan lamang ng matibay na puso, tamang direksyon at pagpapala ng ating Panginoon Diyos. Ano ang pananaw mo dito, kaibigan? At kaya naman tila nagpupugay ang United Nations sa bansang Pilipinas. Kawikaan 16 verse 9, ang tao ang nagbabalak, ngunit ang Panginoon ang nagpapatupad ng lahat ng kanyang iniisip. Sa kabila ng ating mga plano at pagsisikap, ang ating Panginoon Diyos ang tunay na may hawak ng ating tagumpay. Ang patuloy na pag-angat ng Pilipinas ay isang patunay na ang ating Panginoon Diyos ay gumagalaw sa ating bansa. Ang karunungan at katalinuhang ipinagkaloob ng ating Panginoon Diyos kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay bunga ng biyaya ng ating Panginoon Diyos. Siya ang naggabay sa atin upang maabot ang antaas ng kaunlarang ito. Bilang mga Pilipino, naway manatili tayong mapagkumbaba. Patuloy na Dapat ganun, no? Oops, mina yung internet natin. magtiwala at kumilos ng naaayon sa kanyang kalooban. Ang tagumpay ng bansa ay hindi lamang bunga ng gawa ng tao, kundi isang pagpapala mula sa ating Panginoon Diyos na dapat ipagpasalamat. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa iyo kami lubos na nagpapasalamat sa lahat ng biyaya at pagpapala na ipinagkakaloob mo sa aming bayan. O aming Panginoon Diyos, salamat po sa karunungan at gabay na ipinagkakaloob mo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa bawat lider na naglilingkod para sa kabubuti ng Pilipinas. O aming Panginoon, patuloy niyo po kaming turuan na magtiwala sa iyong plano para sa aming bansa. Ipinagpapasalamat namin ang bawat tagumpay, maliit man o malaki, at tinataas po namin sa iyo ang mga hamon na aming kinakaharap. Pagpalain niyo po ang bawat Pilipino upang maging daluyan kami ng pag-asa at pag-unlad. Aming Diyos, ipinapanalangin din namin ang bawat isa na nakikinig at nanonood ng mensahe ito. Naway bigyan niyo po sila ng malalim na pag-unawa sa iyong kalooban. Palakasin niyo po ang kanilang pananampalataya at patuloy silang gabayan sa kanilang mga personal na buhay. Pagpalaan niyo rin po sila ng kasaganaan, kalusugan at kapayapaan. At higit sa lahat, tulungan niyo po sila, Panginoon, na maging ilaw sa kanilang mga tahanan. At nawa ang ilaw na ito ay magbubula lamang sa aming Panginoon Kristo na siyang tanging aming ilaw. Salamat po aming Panginoon Diyos dahil ikaw ang aming sandigan at ilaw. Naway ang lahat ng aming mga ginagawa ay magbigay ng kalwalhatian sa iyong banal na pangalan. At tulungan po kami na lalong mas mapalapit sa inyo
Ano man ang mangyari sa aming buhay, pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan ng aming Panginoon Diyos sa patuloy na pagpapala, pag-iingat at pagmamahal sa bawat isa. At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at patnubayan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat kami sa mutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Diba? Kasi ganito 'yun no? Itong reaction natin may kasamang dasal, ano, mas okay 'yun kasi para naman din matuto tayong rumispeto sa. Ako talaga, believe ako sa mga taong gumagawa ng mabuti, no? Kasi tayo, mga tao tayo, kung halimbawa, lagi tayong nagagalit, lagi tayong may galit sa kapwa natin, na hindi tayo makaka-move on, kumbaga yung happy hormones sa katawan natin ay ang dulot nun sakit sa mga laman loob natin. Yung pag-iisip natin ay nakakapag-cause yan ng migraine, no? Yung lagi kang galit, lagi kang nakasimangot, lagi kang may galit sa kapwa, nakakapag-cause po ng migraine. Yung happy hormone mo ay makakapag-cause ng bad hormone at magkakaroon ka ng mga sakit na hindi mo inaakala pagdating ng araw. Yun ang mga isa sa mga cause, no? Kailangan magiging chill ka lang, lagi ka lang gabay ng Diyos yung paniniwala mo na kahit paano, kung galit ka sa isang tao, iwaksi mo na yan, walain mo na yan. Kasi nga, habang buhay mong dadalhin yan, no? Hanggang sa mamatay ka, may galit ka pa rin sa tao, no? Katulad ng mga sa politika natin, no? Iwaksi natin yan. Kung may galit tayo sa isang tao, wag nating isipin na lagi na lang may kasalanan, patawarin natin sila. Kasi nga, pagdating ng araw, sisingilin din tayo kung naging masama tayo sa lupa, no, 'di ba? Kasi lahat naman 'yan may may lahat tayo may kamalian, lahat tayo ay pwedeng magbago, lahat tayo ay pwedeng maging masaya, lahat tayo ay pwedeng matuto sa mga pagkakamali, no? Kaya dapat sana yung gagawin natin dito ay kung sino ang mga nakaupo na presidente, galangin natin, respetuhin natin. Kasi may mga kung sino ang dapat na namumuno, siya yung susundin natin, hindi natin kakalabanin. No, katulad sa mga administrasyon nila Noynoy, Cory Aquino, sila Gloria Macapagal, naging presidente sila kahit paano. Si Duterte, no, 'di ba? Hindi naman sila inagawan ng mga pwesto. Kaya itong administrasyon, sana naman din galangin natin, rumispeto tayo. Kasi tinagurian tayong mga mabubuting tao sa Pilipinas, pero tayo rin ang nag-aaway-away, 'di ba? Parang tayo pa rin ang naglalagay sa apoy ng mga sarili natin kasi hindi natin binabago 'yun no? Dapat iwaksin na natin, walain na natin 'yan, move on na tayo. May iba ng mga namumuno na namamahala sa Pilipinas, no? Dapat tanggalin na natin yung galit. Tapos na tayo doon, move on na tayo doon. At may mga pagkakataon pa naman na pwede namang umupo yung mga idolo ninyo. Kaya kung ito ay administrasyon ni Marcos, no? Ako sumusunod naman ako sa mga ano nila, kung anong alituntunin nila diyan, kung anong gagawin nila diyan sa gobyerno, no? At hindi ko nga yan siya binoto, pero tingnan niyo naman, sumusunod tayo sa batas. Hindi tayo nakikipaglaban, no? Kaya yan ang aking masasabi dito. Kung umangat ang ekonomiya ng Pilipinas, di good luck, no? At sana tuloy-tuloy yan. Kung sino man ang susunod na mga presidente. At hanggang dito na lang, please po, mag-subscribe naman kayo sa ating channel. At comment down below kayo, i-like nyo po. Maraming salamat.